kasi itataas ko ito. Dito lang patong ko. Okay, bagong umaga, bagong araw. Di, teka, itatas ko lang muna ito. Ilagay natin sa bank muna yung kadena. Yan ka lang muna. Sinahan mo lang po ang sa ano. Yan ko lang ito, itas ko lang ito. Ilagay natin sa... Ilagay natin dito sa loob. Ito yung ating kadena para hindi pa sa gapal. Line up ko lang dyan. Gitna. Ayan. Ayan, line up lang. Diyan muna dyan. October na. Winter na naman, kaya magdala na tayo nito. Baka biglang mag-snow sa Vancouver. Ang kadena natin. Ayan, naka lang muna. Patay na dilaw. Yan. Yan. Tapos mga kargamiento. Tapos si Miss na maglalagay nito, inspeksyonin ko na tong truck. Maglagin muna ako. Lagin ko muna yung sarili ko, guys. Come on. Anong nangyari ba tayo? Ayaw magantong ano ko, hilag ko. Yun. Okay, inspeksyonin natin sa likod. Guys, ayan. Kapapalit natin ng gulong. Ito brand new. Ay, hindi naman siya recap lang naman ang ginamit ko ngayon. Kapapalit. Winter is coming, kailangan natin magpalit yan kasi mahirap na. Mamaya matulas tayo. Nagpa-service ako, palit gulong ngayon. Itong 8 drive tire ko na gulong, pinalitan yung 8. Nagpa-change oil ako, change lahat ng filters. Tapos nagpa-grease at saka nagpa-lube na rin ako. Pagpa-truck wash ako, sabi ko sa kanila, wala na siguro silang panahon. Di bale, iano ko na lang sa ibang truck washan si Cortapia. At paano guys? Bagong gulong. Ayan. Ito daw, maganda rin daw yata ito eh. Tawag ko lang ha. Michelin din to, Michelin. Oh, Michelin. So, makita mamaya pagka X-line ang tatak. Ikutan natin si Cortapia.
akong umalis kasi may delivery ako sa Calgary bukas ng maaga rin. Merong mga isa't kalahating araw na drive mula dito hanggang Calgary, kaya kailangan natin makarating on time. Ayun guys, i-hook ko lang yung trailer tapos dire-diretso na tayo. Samahan nyo ako. Tara. Garbage at saka iyan, hindi nadala. Ano nga ba magagawa nga? Sa labas eh, nakaready. Hayaan mo na. Kung nakalimutan natin, ano natin magagawa? Diyan lang yung isa dyan. Tapos itong isa dito, sa kabila, para balance lang yung bigat niya. Kaya mo ba? Yan. Ayaw na. Okay, maglagin lang ako, tapos kunin ko yung trailer. Alright you guys, yun, good morning. Andito na tayo ngayon sa ating delivery location dito sa Calgary, Alberta. Malamig na. Nakapag-check-in na rin ako. At ang oras ng ating appointment dito is oras na mga advance tayo ng mga mga 3 oras. Binigyan na tayo ng door. Atrasal lang ako dyan. At sabi nila kung i-take ka nila ng mas maaga sa appointment mo, it's okay. Pero kung hindi, antayin mo hanggang sa appointment mo, sabi sa akin. Sabi ko naman, it's okay. Hindi naman tayo nagmamadali. Ang importante, may door na tayong mapupuntahan para kung sakali man sabihin lang nila sa akin para buksan ko yung trailer door natin. Atras lang tayo rito sa door 17. Ayan. Hindi makita sa blind side kaya iikot na lang ako. Ikot na lang tayo dahan-dahan. Di bali ng medyo matagal, ang importante hindi tayo sumabit at walang maging problema. Kasi pag sumabit tayo, sakit sa lubot na naman yan. Babayad ka na naman ng madadamage mo. Paparepair mo ang truck o trailer. Nako. Ayan. Tayo 17 na yan. Dito at least makikita ko ngayon sa blind side ko. Sa left ko makikita. Sa driver side ba.
tama natin. Oops. Tsaka natin diretso. Ayan guys, nakatras na tayo. Babayin natin. Try ko muna. Alright. Ayan guys, ito paano na testing natin yung ano, yung bagong gulong natin. Makikita natin ngayon sa ano, araw, maliwanag. Maraming mga bato na pumasok. Tapos ng tread dip no. Ayan. Alam niyo, sa totoo lang yung ano, yung pinagkaiba nito kapag yung lumang gulong kasi 'di ba galing naman sa luma. Yung nagluma na yung gulong ko, yung pinalitan nitong gulong na to. Kapag nagdodrive ka, kahit napakaganda yung karsada, parang maingay siya yung parang, kasi siyempre yung tread dip na niya kasi medyo manipis na. Ngayon, ito, dun sa nagdodrive ako, parang pakiramdam ko kasi mapapakaramdaman mo naman as a driver, papakiramdaman mo na parang napaka-smooth yung dating niya. Ayan, yan ang kagandahan kapag napalitan yung gulong natin. At saka, isa pa syempre for safety purposes, paglamig na, winter is coming, kaya naman maghanda na tayo. Although mayroon din naman tayong mayroon din naman tayong tire chain para sa winter, pero iba pa rin kapag nagpalit ka. Kasi baka mamaya ma-inspection tayo, mapahinto tayo, titignan yung gulong, pudpud na, unsafety mangyayari nun. Baka mamaya out of service pa yung truck, kailangan palitan. At least kahit paano ganyan, napalitan na yung mga gulong natin bago na. Yan, kahit paano. Ang ganda Bale, ang halaga nung gulong, kasi sa company ko siya company ko siya sila na nagkabit. Ang estimate is nasa $4,000 yata. Nandun na yon, kasama na yung labor. Yung gulong ko hindi naman siya bago, kumbaga hindi siya yung tipong virgin. Kasi yung pag sinabing virgin tire, yung hindi pa talaga nagagamit. Ito recap din siya, pero Smartway certified, Michelin, kahit pa paano medyo matibay-tibay yun. Alright, yan, pagkatapos makabalik ako sa bahay o sa home yard, ipapa-retorque natin, kasi syempre alam mo pag nagpalit ka ng gulong, inaano nila yung i-retorque mo yung mga ano niya, yung nuts na yung yun, di pa paano. Ayan, dito ako magdi-deliver at dito rin ako magre-reload mamaya. Papunta naman yun, load natin yun sa Vancouver. Ang ganda nung ganon, kung doon sa lugar na yon,
doon ka rin na magpipick up. Yung bang hindi ka nalalayo, yun ang maganda. Kaso nga lang minsan nangyayari din kasi yung lalayo ka dahil siyempre ang reload kailangan mong, ang nahanap nilang reload medyo may kalayuan, kailangan mag-drive ng mga 5 hours. Yun ang masakit. Pero hindi naman nangyayari ang ganun palagi. Kumbaga minsan give and take din. May mga load na katulad nito, doon ka magda-drop kung saang lugar, mismong company na yun, at doon ka rin pipick up sa mismong company na yun. Yun ang maganda. Yun. Give and take kasi minsan nangyayari talaga. Alright you guys, ayan, bagong gulong si Cordapia, hindi siya na paliguan. Although sinabihan ko sila na paliguan si Cordapia, siguro kulang sila sa tauhan sa loob. Kasi Sabado, Linggo kasi yun nung nandun ako. Siyempre mostly sa mga tao kasi gustong mag-day off ng weekend. Pero at least natapos yung gulong, napag-greasingan ko at napa-change oil ko ulit, at saka napalitan yung filters niya doon sa ilalim. Yun. Ayan mga kaibigan, no, hanggang sa muli na naman nating pagkikita sa susunod. Once again, Lakay Tracker here, at nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa mga vlog ko. Ingat kayo lagi guys. Peace up. Bye. Lakay Pinoy Tracker.